Hi, hello po. Isang masigla at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroon. Nagbabalik pong muli itong aking YouTube channel po na Eric's Vlog at maraming salamat nga ho pala sa lahat ng patuloy na nanonood ho ng aking mga ina-upload na video. And maraming salamat din ho sa lahat ho ng patuloy na nagsusubscribe dito po sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Nagbabalik pong muli itong aking YouTube channel po na Eric's Vlog at ngayong araw ho na ito ay dumako naman ho tayo sa Central Visayas. Ito ho yung tinatawag na Region 7. So meron hong apat na lalawigan ang Central Visayas o ang Region 7. Ito ho yung Bohol, Cebu, Siquijor at ang lalawigan ho ng Negros Oriental. Ang una ho nating puntahan ay ito hong lalawigan ho ng Bohol na kung saan ho ay ito ho'y dinarayo ng mga turista dahil ho sa ganda ng Chocolate Hills dyan ho sa lalawigan ng Bohol. So alamin ho natin kung sino ho ang nanalong gobernador ho dito sa lalawigan ho ng Bohol. Ang nagwagi hong gobernador dyan sa lalawigan ho ng Bohol nitong nagdaang May 12, 2025 ay ito hong si Aris Aumentado. So siya ho ang gobernador dyan sa lalawigan ho ng Bohol. Base ho sa naging resulta ng halalan ho dyan sa lalawigan ho ng Bohol nitong nagdaang eleksyon May 12, 2025 sa labanan ho ng pagkagobernador. Nanalo ho dito si Aris Aumentado laban ho dito sa pumangalawa ho sa dami ng boto na si Dan Lim. So lamang ho ng botong 410,257 ito hong nagwaging gobernador na si Aris Aumentado. Ang nakalaban ho ni Aris Aumentado, ang nanalo ang gobernador sa lalawigan ho ng Bohol ay ito hong si Dan Lim. Siya ho ay dating councilor noong 1980 to 1986 at naging city administrator ho noong 1988 to 1992 sa Tagbilaran City at naging mayor ho ng Tagbilaran City mula 1986 to 1987 at 2004 to 2013. Ito pong si Governor Aris Aumentado ay nag-umpisa ho ang political career niya ho nung siya ay naging kagawad at SK chairman noong 1996 to 2001 at naging representative ho noong December 2012. Siya ho ay dinesignate ng House of Representatives para ho ipagpatuloy yun hong natirang buwan ng kanya hong ama. Siya din ho ay naging representative ng ikalawang distrito ho ng Bohol simula ho noong 2013 hanggang 2022. At pagdating naman ho ng taong 2022, siya ho ay naging gobernador ng lalawigan ho ng Bohol. Ang nanalo hong gobernador sa lalawigan ho ng Bohol na si Aris Aumentado ay anak ho ni Governor at Congressman Erico Aumentado. So si Erico Aumentado ho ay matagal na naging Vice Governor ho ng Bohol, naging gobernador at naging representative ho ng ikalawang distrito ho ng lalawigan ng Bohol. Noon ho taong 2022 ay tinalo ho ni Aris Aumentado ang kilala hong gobernador at congressman at sekretary ho ng agriculture, ito hong si Arthur Yap noon hong taong 2022. Pagsapit ho ng taong May 28, 2024 ay nakatanggap ho ng preventive suspension itong si Governor Aris Aumentado sa Office of the Ombudsman kasama ho yung 68 ho na opisyal ng Bohol dahil ho dun sa kaso tungkol ho dun sa illegal construction ng mga building ho doon sa gitna ng Chocolate Hills. At pagsapit ho ng July 31 noon hong 2024 ay nilip na ho yung suspension dito ho kay Governor Aris Aumentado kasama na rin ho yung mga iba pang mga
Bohol officials. Ang sunod naman ho nating puntahan ay ito hong kilalang kilala ho na lalawigan ng Cebu. Isa ho sa pinakamayamang lalawigan sa bansang Pilipinas, ito hong lalawigan ng Cebu. So alamin ho natin kung sino ho ang gobernador na nanalo dito ho nagdaang eleksyon May 12, 2025. Ang nanalo hong gobernador sa lalawigan ho ng Cebu nitong nagdaang eleksyon May 12, 2025 ay ito hong si Pam Balicuatro. So siya ho ang bagong gobernador ng lalawigan ng Cebu at ang kanya hong pagkapanalo ay naging makasaysayan sapagkat sa matagal na panahon ho ay wala hong gobernador na uupo na magmumula ho sa pamilya ng Garcia. At base ho sa naging resulta ng halalan ho sa pagkagobernador sa lalawigan ho ng Cebu, lumalabas ho na lamang ng 342,844 votes itong si Pamela Baricuatro laban ho dito sa nakaupo hong gobernador nung 2022 hanggang 2025, ito hong si Gwendolyn Garcia. Ito hong nanalo gobernador ng lalawigan ho ng Cebu na si Pam Baricuatro ay nakakuha ho ng botong 1,107,728 votes sa buong lalawigan ho ng Cebu. Ang tinalo ho ni Pam Baricuatro sa labanan ho ng pagkagobernador sa lalawigan ng Cebu ay matagal din hong naging representative ng 3rd District of Cebu at matagal din hong naging gobernador ng lalawigan ng Cebu. Ito pong si Gwendolyn Garcia. Ang nanalo hong gobernador ng lalawigan ho ng Cebu na si Pam Baricuatro ay kilala hong philanthropist at founder ho ng Simple Share Foundation. Ang Simple Share Foundation ho ay isang food bank na tumutulong ho sa lalawigan ng Cebu, lalong-lalo na ho doon sa mga nasalanta ho ng mga bagyo at iba pa hong mga relief goods giving sa lalawigan ho ng Cebu. Ang nanalo hong gobernador ng lalawigan ho ng Cebu na si Pamela Baricuatro ay isa hong political science graduate ho sa University of San Carlos at 3rd year law ho sa University of Visayas. Ang ikatlong lalawigan na atin hong puntahan ay itong lalawigan naman ng Siquijor. So alamin ho natin kung sino ho nanalong gobernador ho dito sa lalawigan ho ng Siquijor. Ang nagwagi hong gobernador dyan ho sa lalawigan ng Siquijor, ito hong nagdaang eleksyon May 12, 2025 ay ito hong si Jake Vincent Villa. Base ho sa naging resulta ng halalan ho dyan sa lalawigan ho ng Siquijor sa labanan ng pagkagobernador ay panalo ho itong si Jake Vincent Villa laban ho dito kay Kakang Masayon. So si Kakang Masayon ho ay may botong 30,136 samantalang itong si Jake Villa ay nakakuha ho ng 41,523 votes. So lumalabas ho lamang ng 11,387 votes itong si Jake Vincent Villa laban ho sa nakalaban niyang si Kakang Masayon. Ang tinalo ho ni Jake Villa laban ho sa labanan ng pagkagobernador ho sa lalawigan ng Siquijor ay itong si Neil Vincent Masayon. So itong si Neil Vincent Masayon ay mayor ho ng Enrique Villanueva Siquijor simula ho noong 2022 hanggang year 2025. Base ho sa political career nitong si Jake Vincent Villa, siya ho ay nasa ikalawang termino na ho bilang gobernador ng lalawigan ho ng Siquijor. At dumako naman ho tayo sa ikaapat ho na probinsya o lalawigan ho ng Region 7 o ang tinatawag ho Central Visayas. So ito ho ay ang lalawigan ho ng Negros Oriental. Ang nagwagi ho na gobernador sa lalawigan ho ng Negros Oriental ay itong si Chaco Sagarbarria. Base ho sa naging resulta ng halalan ho sa lalawigan ho ng Negros Oriental sa labanan ho ng pagkagobernador
ay panalo ho itong si Chaco Sagarbarya laban ho dito sa kanyang nakalaban na si Henry Tebes. So lamang ho si Chaco Sagarbarya kay Henry Tebes ng botong 110,732. Ang nakalaban ho ni Chaco Sagarbarya sa lalawigan ho ng Negros Oriental sa labanan ho ng pagkagobernador ay ang representative ho ng 3rd District Negros Oriental noong 2007 to 2016. Itong si Henry Tebes. Siya din ho ay naging municipal mayor ng Bayawan, Negros Oriental simula ho noong year 2016 hanggang 2022. Nag-umpisa ho ang political career nitong si Chaco Sagarbarya, ang nanalong gobernador sa lalawigan ho ng Negros Oriental nung siya ho ay naging city councilor nung Dumaguete City noong May 20, 2016 hanggang May 30, 2022. At noon naman hong June 30, 2022, siya ho ay nagwaging board member ho ng 2nd District ng Negros Oriental. Subalit ang kanya hong pagiging board member ay natapos ho noong March 4, 2023. Noong hong March 4, 2023 ay naging vice gobernador ho itong board member na si Chaco Sagarbarya sapagkat ang nakaupo hong vice gobernador na si Carlo George Joan Guido Reyes ay naging gobernador ho pagkatapos hong mapaslang ito hong nakaupong gobernador na si Ruel Digamo. At pagsapit ho ng March 31, 2023 ay naging ganap ho na gobernador. Ito hong dating naging board member, umakyat ho ng vice governor itong si Chaco Sagarbarya sa kadahilanan hong ang umupo hong gobernador na pumalit ho kay Governor Roel Digamo na si Carlo George Joan Reyes ay sumakabilang buhay noong hong panahon na yan. Kaya ang naging governor ho dyan noong March 31, 2023 hanggang June 30, 2025 ho ay itong si Governor Chaco Sagarbarya. So yan ho ang mga nanalong gobernador ho sa lalawigan ho ng Bohol, Cebu, Siquijor at ang lalawigan ho ng Negros Oriental. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat ho sa inyong panonood.